Alam niyo naman siguro ang kwento tungkol sa Capiz, di ba? Kinalaman ito sa mga aswang na sinasabi nilang nakatira roon. Ako si Ramil, tubong Capiz, at ikukwento ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari sa akin. Nang ako'y bata pa, ang mga kwento tungkol sa aswang ang nagbigay takot sa amin. Sa bawat kanto ng baryo, may mga matatanda na nagkukwento ng mga nakakatakot na karanasan. Kaya naman, palaging may takot sa puso ko tuwing madidilim ang gabi. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Noong 2001, isang mainit na hapon, nagpunta ang aking mga kaibigan sa bahay namin. Karamihan sa kanila ay mga batang kalaro ko, at masaya kami sa paglalaro sa likod ng bahay. Sa mga oras na yon, walang takot o pangamba. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Aling Rosa, isang matandang babae na kilalang kilala sa baryo. Hindi siya mahilig makihalubilo, at lagi siyang pinaparatangan na aswang. Isang umaga, nang maglalakad kami ng mga kaibigan ko patungo sa tindahan, napadaan kami sa harap ng bahay ni Aling Rosa. Ikinuwento ng isa sa mga kaibigan ko na may narinig siyang mga daing mula sa bahay nito. Para bang mayroong nagmamakaawa. Napaisip kami at nagpasya na sumilip sa bintana. Pero walang anuman ang aming nakita. Baka may ginagawang masama ang matandang iyon, ang sabi ng isa. Sumang-ayon ako sa kanila at nagpasya kaming huwag na lang pumasok sa bahay. Pero sa susunod na mga araw, naganap ang hindi namin inaasahan. Hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin, ngunit isang araw, nagalit ako kay Aling Rosa dahil sa isang maliit na issue. Sa halip na makipag-usap ng maayos, sinabi ko sa kanya na minsan niya, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. Walang kapantay na galit ang nakita ko sa kanyang mga mata. Sa mga mata niya, tila may mga ulap ng kadiliman. Makalipas ang ilang araw, naganap ang isang hindi malilimutang insidente. Sa gitna ng gabi, nagising ako sa isang kakaibang tunog. May mabigat na paghina mula sa labas ng bintana. Nang sumilip ako, nakita ko ang isang anino na may mahahabang pakpak at nakapabalot sa dilim. Sa totoo lang, akala ko'y panaginip lamang ito. Kinabukasan, naghanap ako ng mga kasagutan. Pinuntahan ko ang mga matatanda sa baryo, at sinabi nila sa akin na si Aling Rosa ay talagang aswang. Ang lahat ng mga sinabi nila ay tila hindi ko maipaliwanag. Tinawag ko siyang bruha, at yun ang naging simula ng lahat ng kahirapan. Isang gabi, naglalakad ako pauwi mula sa tindahan, ngunit bigla akong nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Habang naglalakad ako, narinig ko ang mga ungol na tila nagmumula sa isang malalim na bahagi ng gubat. Ang tunog ay nagbigay sa akin ng labis na takot, pero nahulog ako sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakaramdam ako ng pagkahilo at tuluyan ng nakatulog. Pagkagising ko, umaga na at nasa gitna ako ng gubat. Natatakot na ako, kaya nagpasya akong maglakad-lakad upang makahanap ng daan pauwi. Pero sa aking paglalakad, nakatagpo ako ng isang kabataang babae. Ang kanyang pangalan ay Angela. Sabi niya, anong ginagawa mo dito sa gubat na ito? Maraming aswang ang nandito. Natakot ako at sinabing, naglalakad lang ako pauwi. Pero anong ginagawa mo rito? Nagtanong siya, kilala mo ba si Aling Rosa? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari at nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Dapat kang mag-ingat. Siya ang pinakamasamang aswang dito sa Capiz. Sabi niya, minsan, ang mga bata ay nagiging biktima ng kanyang paghihiganti. Dito ako natakot. Lumayo ako sa kanya at nagmadaling pauwi. Pag-uwi ko, nagulat ako sa mga nangyari. Ang lahat ng mga hayop namin ay nawawala at may mga markang dugo sa paligid ng aming bahay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko pero walang sumasagot. Mula noon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang mga kaluskos at ungol ay tila umuulit tuwing 10 oras ng gabi. Lahat ng mga kaibigan ko ay natatakot na makipag-usap sa akin at ang mga tao sa baryo ay parang umiwas sa akin. Akala ko ay hindi ko na makayanan ang ganitong buhay. Isang gabi, nagdesisyon akong puntahan si Aling Rosa at humingi ng tawad. Pero sa bawat hakbang ko patungo sa kanyang bahay, parang mas lalong bumigat ang aking puso. Nang makalapit ako, nakita kong nakatayo siya sa labas. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa dilim. Ano ang gusto mo? Tanong niya, ngunit sa boses niyang iyon, ramdam ko ang galit. Aling Rosa, humihingi ako ng tawad sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko po alam na may mas malalim na kahulugan ang mga salita ko, ang sagot ko. Pero imbes na magpatawad, tumawa siya sa akin.
Ang tunog ng kanyang tawa ay tila nagpasabog ng takot sa buong paligid. Wala nang pag-asa, Ramil. Ngayon, ikaw ay bahagi na ng aking kwento, sagot niya at agad na naglaho sa dilim. Mula sa gabing iyon, hindi ko na natagpuan ang kapayapaan. Lagi na lang akong nagigising sa kakaibang tunog. Isang umaga, nakita kong may mga balitang nag-viral sa baryo tungkol sa mga nawawalang tao. Sinasabing naglalakad sila sa gubat at hindi na bumabalik. Hanggang sa ngayon, patuloy ang takot ko. Ang bayan ng Capiz ay tila napapalibutan ng dilim at hiwaga. Hindi ko na alam kung paano ako makakalabas dito. Sa huli, nagpatuloy ako sa aking buhay, ngunit ang takot ay nanatili. Kapag may mga nagkukwento ng aswang, hindi ko na lang sila pinapansin. Nais ko na lang na mabuhay at huwag makialam sa mga ganitong bagay. Kaya't sa mga nakikinig sa kwento ko, mag-ingat kayo sa mga salita nyo. Sa isang simpleng alitan, maaaring magdulot ito ng isang sumpa. Sinasabi nilang walang aswang na naglalakad sa bayan, ngunit sa akin, ang takot ay totoo.